Okay, ngayon, babalikan kita. Pakitang gilas. Yan ang sinasabi mo. Pakita ka na. Ilang dekada na natin ginagawang illegal parking na ito. Dahil dala lang rin Ang akin lang pong sinasabi, Kung pakitang gilas po to, ibig sabihin, binigay niyo po kasi yung 10 Tatlo, laban sa isa. So, dalawa yung kalaban dito mga kaibigan ni Gabriel Go. So, tignan natin, panoorin natin mga kaibigan, no? Kung ano nga bang klaseng bakakan na naman to mga kaibigan. So, syempre, kung bago lang kayo sa YouTube channel, para Facebook and TikTok, pakita mo na subscribe button, follow button. Syempre, alam ko excited na kayo mga kaibigan. Simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's do this. Katabi pa pala ito ng pulisya. Yung isa may driver na. Ito, yung dalawa. Sa mga, ayan, mahahatak na. Ito, nakatapat pa pala sa no parking. Sa tapat mismo ni Sir Officer. okay, ngayon, babalikan kita. Pakitang gilas. Yan ang sinasabi mo. Pakita ka na. Ilang dekada na natin ginagawang illegal parking na ito. Dahil dala lang rin Ang akin lang pong sinasabi, Kung pakitang gilas po to, ibig sabihin, binigay niyo po kasi yung 10 minutes. 5 minutes. Mga kaibigan, siguro nga mayroon talagang medyo umaati ka bumbakbakan dito guys. Pero tara, let's see guys, no? Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 1, 2026 at sa oras na 8:30 na nga umaga. Nandito tayo sa may Airport Road at sakop ng Paranaque. At ito nga, yan ang papunta ng Airport Terminal 1 and 2. Tapos ito, mahahatak na ito dahil kalsada ito pagka kumana ng mga sasakyan, gipit na gipit. Dahil nasa kanto. O katulad nito, papasok. Hirap na hirap dahil nandiyan dyan yung kotse. Tinan mo, gipit na gipit na. Dahil iniiwasan itong sasakyan. Saludo ako sa mga ganito mga kaibigan, no? Napakaganda ng kanilang naiisip, no? Kumbaga basta hindi lang nila napeperwisyo yung sarili nila mga kaibigan, okay lang, no? Na magipit, no? Lalo na paano kaya yung mga bagong driver doon, no? Dadaan sa ganung kakipot mga kaibigan na alam mo yun, anytime, anywhere na may possible na sumadsad, parang mangyayari niya, kasalanan mo pa tol, no? Na sasabihin, di ka kasi expert, di ka kasi gato ganyan, tol. Arang ka dyan, tol. Dumating yung driver, biglang pasok sa sasakyan at balak patakbuhin. Yun nga lang, mayroon ng kadena sa ilalim. Ibig sabihin nun, lumampas na siya sa 5 minutong konsiderasyon. Kaya mahahatak na ito. Si Sir Gab, pasunod pa lang. Pagkatapos ng konting paliwanagan, nakipagtulungan na yung may-ari nitong sasakyan. Ibinigay yung susi sa towing crew para may isampa ng maganda yung kanyang sasakyan dito sa tow truck. So ayan libreng-libre yung kanto. At hindi na rin mahihirapan itong papasok dito dahil wala nang sasakyan dyan. So nandito pa rin tayo sa may Naya Road. Nasa Pasay pa rin tayo. Yan ang peldera Katulad niyan, halimbawa kakanan tayo, gipit na gipit. Kaya maraming nahahatak dito. Yan, matitikitan yan at posibleng mahatak ayon dito sa mga enforcer. Natikita na pala ito ng naunang enforcer. So tatanggalin na lang. Ito yung papunta ng Terminal 2. Ito naman papunta ng Terminal 1 or papunta ng Sukat. Nadaanan ito. 3 magkakasunod.
Katabi pa pala ito ng pulisya. Ay yung isa may driver na. So ito, yung dalawa. Sa mga, ayan, mahahatak na. Ito, nakatapat pa pala sa no parking. Sa tapat mismo ni Sir. Yan ang maganda mga kaibigan. Kumbaga, sumusunod pa rin sila mga kaibigan sa rules natin, tol. Kung saan may nakalagay na no parking sign, anong gagawin? Anong gagawin? Doon tayo paparada, pre. So, pag nakita tayo no parking sign mga tol, alam nyo na yan, huwag na kayo magpakahirap maghanap pa ng tama at designated parking. Kung saan kayo may nakita na no parking sign, may signage kayo nakita, tol, ibalandra nyo agad yung mga sasakyan, mga motor nyo, tol. Kasi ayun yung pinakatamang parkingan, tol, eh. Yung may mga signage na yan. Ganyan talaga yan, tol. Dapat talaga yan. The best yan, tol. Officer. Sakop na tayo ng Pasay dahil kulay pink na yung Pentora. Ito yata sa kaibigan ng mini uniform. So dahil hindi pag-ari ng mini uniform ito, ay mahahatak na. Itong dalawang sasakyan na hatakin ay kilala ng mini uniform, tinatawagan na kanina pa. So hanggang sa mga oras na ito wala pa. So itong dalawang sasakyan na hahatakin ay pag-aari din ng mini uniform. Umabot yung isang mini uniform, yun nga lang hinahatak na. Hanggang dito lang ang clearing team sa Pasay. So mag-u-turn na dito. Pagka U-turn, didiretso ng Andrews Avenue at sakop pa rin ng Pasay. Nandito na tayo ngayon sa may Andrews Avenue at padiretso ng Terminal 3. So ito, mga pinapasadahan lang itong mga naka-standby dito. Ay, ito nakapatong talaga, oh. Hindi na ito Levi. Ito ang Levi sa kabila. Ayon sa enforcer, hindi pala ito Levi. Andito pa sa unahan. So may ticket na pala ito, hindi pa inalis. Hindi nga maalis dahil walang tao. Yung tatlong nabutan dito, hindi pala ito Levi. So sa mga motorista, ayon sa mga enforcer, bawal na bawal po parkingan itong gitna ng tulay. Or hindi parkingan. Dito na pala yung may-ari. Isa lang ang mahahatak sa tatlo. Yung dalawa may driver. Magmula dito sa may Andrews Avenue, sa unahan lang nung nahatak na isang sasakyan, bago dumating ng Airport Terminal 3, ito may natikitan na rin pala sa kanto. Nasa Almasor tayo at sako pa rin ng Pasay. Ito malamang makatak nito. Antabayan natin mamaya. Tapos dito sa Almasor, makipot at kabilaan walang one-side parking. Ito na ang sitwasyon ngayon, bungad pa lang. At pinagtitikitan na yung mga naka-illegal parking dito. Itong Almasor ay isang complaint regarding sa mga illegal parking katulad nga ng mga ito. Ang haba pala nito. Dahil nga makipot yung kalsada, paisa-isa ang pasok ng tow truck. Tatawagan na lang pagka mayroong hahatakin. Baba na ng mga wirings dito.
Nahatak na rin pala yun sa pinakakanto. Yung unang tinitikitan kanina. Dito sa likuran ng hinatak na kotse dito, yung kahatak lang, dumating yung may-ari nito habang hindi pa naangklahan kanina. So tinikitan at para paalisin. Ang problema, hindi umaandar itong kotse. At binibigyan pa ng ilang minuto or pagkakataon para mapaandar ito at makaalis. Ngayon kung hindi umaandar ito, ayon sa enforcer, ito na yung tow bar, nakaumang na. Balikan natin ito. Bago natin iniwan ito kanina, nung pinalikan natin yon, ay hinahatak na. Pagbalik natin ngayon, andito na yung may-ari. At napag-alaman natin sa mga enforcer na ilang beses na pala ito nahahatak. Dito rin mismo sa kanto. Andyan yung may-ari. Ngayon, pag nahatak itong sasakyan na ito, andyan si Lalim, ang PWD ramp. Hindi na tuloy ang umandar yung kotse, kaya hahatakin na. Nakipagtulungan na yung may-ari. Binigyan na yung sosi sa towing crew. Pangatlo na po. Dito, pangatlo na raw. So, ayan, libreng-libre ng lakaran. Okay, bye. Ito yung PWD ramp na sinasabi ko. So ito yung hindi na umandar, mahatak na. Hi kuya, good morning. Ayun, may kalsada raw pala dito. Ayan biglang luwag. May nahatak pa raw doon sa unahan, punta natin. Mahaba din pala itong Almansor. Mahaba. Ayun, may nahatak na yata sa unahan. Wala. So, dito tayo galing sa Almansor. At nandito na tayo ngayon sa street ng Higgins daw. Walang street team Sana tama sinabi ko. Palabas na ito ng Andrews. At ito may ilang mga nasita itong walang mga helmet. Higgins pala. Kala ko Higgins. Andito na tayo ngayon sa Andrews Avenue. Ang gagawin ng clearing operation, kakanan at papasok ng tramo. So ito, pakanan na yung clearing operation dito sa may tramo. Pagkanan natin doon sa kabila, galing Andrews, walang natikitan ng mga nakahambalang sa kalsada at bangketa. Ngayon, nag-U-turn bago dumating ng EDSA at ito papasadaan yung papunta ulit ng Andrews at kakanan papunta ng Rojas Boulevard. Magmula ng tramo, kumana ng Andrews Avenue at dumire-diretso dito sa may Airport Road at nadaan ito. Hahatakin na dahil wala na talagang bangketa. Bukod dyan, ang labas ito Rojas Boulevard. Ito, meron ding hatakin dito. Itong sasakyan na ito, okay ang ganyang pagpapark pagka ganito ka-exceed yung slot parking. So, libre yung bangketa. Katulad nito, yung motor, okay yan. Basta libre lang yung bangketa. So, yan, mahahatak na rin itong isa. $7K na naman. Naka-illegal park po kasi kayo, ma'am.
Wala naman po nagsabi sa amin na ano. At saka, ang tagal na po na Actually, matagal na rin po ito ino-operate. We've been operating this for how many years already? Alam po ng guard, pinagsabihan na po namin. wala pong nagsabi Sa bangko po ba kayo? sa taas. Guard, daliga. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, ano dapat ang parking? Sino yung isa pa doon sa loob? Hindi nyo pwede sabihin sa akin, bago ka lang. Pero hindi po, sino po ba ang driver? Kayo po ba? Kayo? Ikaw ulit, sir. So alam mo nang bawal, tama? Dito? Oo. Wala. Ay, hindi. Eh, sir, naalala kita last time eh. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Saan po tayo nagkita? Kita tayo no. Dito, tumakbo ako dito. Sa Bakbukan Mayor. Ano po pangalan niyo? Yes, I know him. Opo. Pero it does not, wala po tayong special treatment. Guard, Kasi po, sir, pag ginanong po namin yung parking, itong bangko naman ang mag-ano. Kasi sa tabi nila, may mga, pero hindi po ba kasi frontage na to ng bangko? hindi po, nakatira, ano rin po kami. Namumukahan din po kami. Ma'am, Pwede po dito tayo sa ano para iwas init ng ulo kasi mainit talaga yung panahon eh. hindi naman po mahitulo ko, sir. Iwas lang po, iwas lang po. Oo. Sir, anak nito sa pang-branch manager. Okay. Aware naman po kayo, ma'am, no? Na yung parking, yung bilin po namin. Kasi Oo. sasakyan ko po yan. Saka ilang beses na po. Nasampulan na client. Yes, last time, no? Na natow at natikitan. Yes, oo, kasi iniwan niya yung sasakyan niya na nakapark. Kaso lang sinasabi ko na kay sir, na kapag ginanong po namin sa sakyan namin, ang magreklamo ang bangko. Kasi sabi, isa lang daw po yung park. So, kailangan nakaganon. Nakaganon. Ay, wala naman po kami one sa kapakaharap. Hindi, I mean, kasi parang dalawa na po yung mahaharangan namin pag paganon. Pagka nakapark kasi kayo gano'n, Push ko lang po namin agad. Kanino po ba itong mga motor na to? Ay, sino po? Sa inyo rin po. Client, may mga client po yan. Okay, ano po ba ang usapan nyo dito? Ilang slot ang sa kanila? Ilang slot? Isang slot. So bakit po andito itong mga motor? Kung sa kanila itong slot? Di palagi po yung may ganyan. Palagi. Okay. Yun nga po pinagtatanong. Pwede po ba yung motor nyo or sa client? Lagyan natin ng harang kung hanggang saan lang po yung sa inyo. Okay. So hanggang dito lang po sa inyo, so doon po yung sa kanila. Alright. Sino ang driver? Si Bishop po. Alam naman po as a driver who has a license na pag inoccupy yung buo, you'll be occupying the sidewalk. Technically, yes. Maliit na lang po ang sidewalk. Pero the question is, maliit na lang, haharangan pa ba natin? Ito po sir. It's very basic. Under Republic Act 4136 po yan. It's your due responsibility. Okay po sir. Given po na gano'n, naintindihan po namin yun na yun po ay bahagi na pala. Okay. Ang sa amin lang po, yung sinasabi ko po kay Sir kanina, Sir, sana binigyan nyo kami ng time para mag-move, may ayos. We already, we give 5 minutes of consideration. Yes po. Na sinabi rin po ni Sir kanina, may 5 minutes daw po. Sabi ko po sa kanya, Sir, given yung 5 minutes to 10 minutes, kung kayo po ang, binigyan ko lang po siya ng scenario, ito po binigyan ko scenario sa kanya. Sir, kung bibigyan ko kayo ng 10 minutes nang hindi mo alam, fair po yun. May lisensya ka? Ang sabi naman po ni Sir, sinabi daw po dun sa guard. No, ito. Ako naman ha. Yes po. Whether sinabi sa guard, sinabi sa bantay, or kung sino man, may lisensya ka po ba? Unang tanong. Eh, si Bishop po. So wala po kayong lisensya. Okay, sige. Granted, benefit of a doubt dahil wala kang lisensya. Pero pag bilang may lisensya, alam po natin yan, pag hinarangan nyo buo yan, paano po maglalakad ang tao? Technically, that's why itong vendor na to, lagi namin pinapaalis din. And this is a mabuhay lane. Hindi po natin kailangan lagi na 5 minutes, 10 minutes that we need to inform the public or inform the driver. Because we've been doing this for years already. 4 na taon ko na nga po ito paulit-ulit na sinasabi rin. Pero we are, we are thankful naman po dun sa 5 minutes to 10 minutes na kung sakaling mo po may gano'n, kagaya ng sinabi. Meron po, nasa video naman po yan. Kung gano'n naman po sana, ay gusto rin po namin sanang makuha yun. Ang problema lang Nakuha niyo po yun? Hindi nga po namin na yun lang po yung sa akin. Babalik po ako, no? Hindi po kailangan mag-abiso. Because you have a license is a mere privilege. It comes with responsibilities.
Araw-araw po kayo sa kalsada. Alam po natin. Hindi po yun. Ang sinasabi ko lang po is yung grace minutes sana po. Nabigay nga po yun. May Yes video nga po yun. Yung grace minutes nga po sana. Wala po nakaalam Ay, sa taas. Dito willing hanggang po dito kami, lang willing po kami Hindi, mag-comply. hindi po namin kasi trabaho na aakyatin kayo or aalamin po who owns the vehicle. Paano po namin makuha yung grace period na yun? Kung Pag dumating wala po ang nakakaalam? enforcer, start ang video po namin based on IRR, Implementing Rules and Regulations of Metro Manila Council when it comes to illegal parking. So yung grace period lang po. Wala yun yun, po sa pakitang gilas lang yun. Sa nakakaalam. Paano naging pakitang gilas Kasi yun? kung hindi naman alam nung binoorasan nyo, paano yun? Responsibilidad ba namin? Ganito yun ha. Paano magiging grace period yun? At paano naman natin papatupad ang illegal parking kung alam nyo at kakatukin kayo? Paano pakitang gilas? Pero sir, Boss, kilala mo ako. Kilala ako ni Bishop ha. Hindi ko po kayo kilala, sir. Ako po yung nakikipag-usap sa inyo as Pilipino sa Pilipino. Opo. Hindi po sa posisyon at sa posisyon. Sinasabi ko, kilala po ako ni Bishop. Opo, naiintindihan ko po yun. Hindi po ako nakikipag-usap sa inyo ng So, pwesto. ano pong connection nyo kay Bishop kung saan may ng kotse? Son-in-law po. Ikaw ang son-in-law. Yes po. Okay, ngayon, babalikan kita. Oo. Pakitang gilas. Yan ang sinasabi mo. Ilang dekada na natin ginagawang illegal parking na ito. Ang akin lang pong sinasabi, Kung pakitang gilas po to, ibig sabihin, binigay niyo po kasi yung 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Binigay niyo po sa amin yung 5 minutes. Gusto po sana namin yung gamitin. At yun po'y pasasalamat You were sa amin. given. You were Ang given. problema lang po, Mga kaibigan, no, singit ka lang, no, napakatalino talaga ng tao na to, mga kaibigan, no, na, imagine mo, mga kaibigan, no, meron siyang napaka matinding pag-unawa, mga kaibigan, sa batas, mga kaibigan. Kasi imagine niyo, kumbaga, bibigyan kayo ng 5 minutes na consideration. Ngayon, paano kayo mahuli, mga kaibigan, no? Paano kayo matitikitan? Kung alam nyo, mga kaibigan, na inoorasan na kayo, na nandiyan, parang, alam mo, mga kaibigan, no? Kumbaga, parang may taning ka na, di ba? So, parang, maaalis mo yun, mga kaibigan. Kung ba mawawala yung sense nung paghuli nila, mga kaibigan, kung aware na kayo, mga kaibigan, diba? Yun lang yun, simple lang naman, mga kaibigan, you know? So, habang pinapanood ko to, mag-iisip muna ako ng example, mga kaibigan, no, na medyo tugma dun sa scenario na to. Pero pahinga muna natin, tol. nilalapit ko po sa inyo is yung 5 minutes, hindi ko po alam, hindi po namin Ito babalik ko sa'yo ha. Hindi natin kailangan ng 5 minutes consideration and grace period kung kakatukin ka po. Di ba? Yun nga po eh. Ang punto ko lang po, di, okay lang, sige, kung Hindi. Pero wala po kami, sorry. Wala po talaga kami choice. Oh, nakuha niyo na rin naman po. Hindi lang. It's not about choice. Hindi, ganito po. Pakinggan niyo po muna. Kasi po, ang sa amin, pag nakaganon kami, kayo kalaban namin. Pag nakaganto kami, sila kalaban namin. So, wala kaming kalaban. Ayan po, narinig po nila. Yun Kalaban naman daw kasi- po kayo. Sige. Kasi yun naman po natin yung reklamo ng mga guys. Pero alam nyo, nonetheless, no, ignorance of the law does not excuse anyone. Yun. Tapos, binigyan Yes, niyo po yung grace. totoo po yun. So, hindi po pakitang gilas to. Hindi po, ang tinutukoy ko po pakitang gilas is, it can be applied lang doon sa nakakaalam. Kaso nga lang po, by this time, dito po yung sa situation po namin, hindi po kasi Ilang taon na po kayo residente ng Metro Manila? Pero ngayon lang po kasi yan, Ngayon nakalagay lang yung kasi ito part. nangyari. So you are not aware that the easement or the sidewalk should never be obstructed. Wala naman ako lisensya. Nonetheless, even if you don't have a license, it's a basic knowledge. Kahit high school student, alam po yun. Bakit kanina hinahanapan niyo ako ng license para... That's why tinatanong kita. Tapos ngayon, i-apply niyo sa akin yung license, wala ako. Kaya nga tinatanong kita kung may lisensya ka. That's why I told you, as a benefit of a doubt, hindi nyo po alam ang mga parking rules. Pero ang sidewalk, kahit bata at grade school, alam pong nilalakaran ng tao yan. Even an easement of a road is part of government property. It does not take an educated person to know that. It does not take a college graduate to know that. Kahit sino alam po, ang easement at ang sidewalk ay hindi po pwedeng harangan. Ay, excuse me, sir. May mga high school daw nagkaroon. Ito po Eskwelahan po kayo? Church. Ito po sir sige po, ano na, ako na daw. Sige, sige sir, ganun na lang. Ang sa amin na lang, siguro, kung sakasakali man, sana kung magbibigay kayo ng grace na lang po, yung grace. Na kahit pa yun wala naman sa batas, pero grace. Nasa IRR po yun.
na sana, kung nasa IRR doon, kung meron man kung gano'n, sana lang ibigay mo sa amin. Which, You were granted. Hindi po nakarating sa amin. We were granted po siya dahil doon sa video, granted po siya dahil nasabi niyo po doon sa guard, on our part, hindi po kasi nakarating sa amin. Pwede po kami mag-respond, sir. Pero kung yun man po, okay, sige po. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung kakatukin ka sa taas, then there's no need for grace period. Kasi kakatukin natin lahat ng residente dito. So, spirit Sabihin is niyo not po, applied sabihin niyo po, sir, Yun na lang. kung kakatukin kayo, hindi kailangan ng grace period. Eh, sabi niyo po kanina, nasa IRR yung grace period. Kaya nga, binabalik ko sa'yo ang statement mo na gusto mong akyatan ka at sabihan ka para bumaba at ayusin. Ngayon, ibabalik ko nga sa'yo eh. That's why you are contradicting your own statement. Same po, sir. Kung aakyat, no, it's not the same. Pwede naman po natin i-review yan, ha? Pwede ko pong ibigay sa inyo, for example lang, sir, ang init kasi. Okay lang po, sanay po ako sa initan. Sige, sir. Hindi naman ikaw naiinitan, boss. So, kung sakali pong ako ay may ibibigay na grace na hindi nyo alam, grace po ba tawag doon, sir? Yes, because that is the law. It's not. Bishop po kayo, simbahan po yan, hindi na po kayo iba sa akin. You know, the church dictates, no? See, Every law should be followed by any individual based on the doctrine and principle of any religious sector. At sinabi rin po ng Biblia na ang pagsunod sa gobyerno ay dapat ginagampanan ng bawat mamamayan. And that is a basic. That is basic. yes, sir. Kami din, sir, as minister din po ng church, pinapangaral natin yung grace. Kung ang knowledge ng tao lahat sana, alam nila na may grace ang Panginoon sa kanila. Hindi po, pero yung iba Ah, grabe mga kaibigan, napunta na sa Bible, tol. hindi nila alam. That's yung concept ng pinag-uusapan Yes po, kasi yun lang namin. naman po yun, sir. Kaya nga lang pinipreach ang grace to know. Para Yung malaman po ng tao na may grace, para kung grace mapanish para- sila, mapanish sila, kahit alam nila yung grace, hindi nila ginampanan, tanggapin nila yung grace. Yun lang naman po, at Kaso tanggapin lang nila sa yung part pangit. Okay. kasi namin, So, ang argument yan po yung namin, grace. Hindi namin alam Ang problema, hindi nyo matanggap. No, hindi po sir, namin. po, Hindi sir. sa hindi Ang matanggap. sinasabi ko lang po na hindi matanggap, tanggap po namin. Actually, wala naman po, babayaran na lang naman po talaga eh. Di ba po, sir? Wala It's na not naman. about the penalty, it's Hindi, sir. about law and order at pagsunod po sa tama. Yes. Babalikan ko kayo, O, babalik basic. na lang po tayo doon. Naintindihan po namin. O, naintindihan. Kung naiintindihan po natin, then what's the point Tayo of- sa square na grace. Yun lang po. Yan ang problema natin. If you want to always stay inside the square, we have to move outside of your comfort zone and outside of the box Pero hindi po kasi para tayo- paglawa ka ng pag-iisip. Hindi sir, kasi yung outside the box, ano na po yun eh, settled na po yun. Pupunta kami doon, babayaran na po yun, dyan na po yung penalty, ito na Hindi po yun yun. Ah, Thinking outside of the box means extending your basic knowledge and understanding para hindi maulit at para tanggapin po ang pagkakamali nyo. Ha? Yun lang po yun, sir. Anong dapat namin gawin? Puntahan na lang po sa Tumana Marikina, i-present lang po yung papel, pay whatever penalties that you need to pay. That's it. Kaya kung kayo tinuturuan ng anak nyo, ang son-in-law nyo, para hindi po maulit. Huwag natin pagpipilitan po. Ha? Huwag natin pagpipilitan. Kaya ako nakita ulit tayo sa Opo. ganitong kalagayan. Pasensya na, Bishop, ha? Kaibigan tayo, pero sunod lang, ha? Ma'am, land bank, ha? Kung hanggang saan lang kayo, doon lang kayo, ha? Ay mga kaibigan, medyo matindi tol yung sagutan nila doon tol. Medyo wala akong maisip na example, ina-analyze ko pa kasi, pero yun tol, gusto kong malaman kung may sarili kayong opinion, may sarili kayong komento doon sa bangayan nila mga kaibigan, diba? Habang ako nag-iisip pa rin dito no, kung paano ako mabibigyan ng maganda example na wala kayong mabubuto sa example ko tol, pag-iisipan ko pa yan. Yung mga kaibigan no. At syempre gusto ko na mabasa kung meron kayong sariling opinion doon mga kaibigan para, diba? Para magkaroon din ako ng knowledge muna sa inyo. So mga kaibigan, siguro nga dito na magkita ko rin sa susunod na reaction video and commentary. Maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang. Do that as well. Peace. See you on my next reaction video and commentary. Let's do this. Wiki wiki wiki. Whoop.